Gago talaga ang COMELEC. Ang botante ay equivalent to one ballot. So therefore, kung hindi voter, ballot pa rin, voter pa rin yan. Sabi na, the 17 million does not refer to voters. They refer to ballots. O di ka ba talaga gago, bobo, one voter is equal to one ballot. Therefore, pag sinabi mong hindi voter, hindi ballot. Pag sinabi mong voter, ballot yan. So, 17 million ballots pa rin ang ibig sabihin noon, mga kababayan. I-divide nyo yung 17 million, 28,780 overvotes for senators divide by 12. Ang eksaktong numero na lalabas is 1,419,065 votes. So, ballots. So, ibig sabihin, hindi overvote yan because it is exactly divisible by 12. Kapag exactly divisible by 12, hindi siya lumagpas sa 12. Valid lahat ang boto na yan. O, yun yung tanong ko ngayon sa COMELEC. Sino mga binoto dyan? Bakit hindi binilang na makina yan? O, ang sabi ng COMELEC, the figure represents the ballots with overvoted elections. Kundi ba tanga talaga tong COMELEC? Tanga talaga. Ulit-ulit mo, tanga talaga. Exemplified by George Garcia. So, ngayon, bigyan natin ng pagkakataon muli ang COMELEC na paliwanag. O ano ba? Error o gaya? Pumili kayo. O, kung error, maraming matatabahan, pati si George Garcia. Kung gaya, mas lalo pa. You choose between the devil and the deep blue sea. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon, George. Gamitin mo yung pagka-bright mo, pagka-election manipulator mo kung paano mo ilulusot to. Sige na. Hinahamon kita uli, George Garcia. Now, dito tayo mga kababayan sa 17 million na overvotes for senators. Kaninang tanghali, may news na lumabas. Ang title nito is COMELEC refutes 17 million overvotes claim in the 2025 midterm elections. Ang sabi ng COMELEC, they dismiss the misleading claim. Misleading daw yung claim na 17 million voters overvoted in the 2025 elections. Ang sabi ng COMELEC, the figure represents the ballots with overvoted elections. Kundi ba tanga talaga tong COMELEC? Tanga talaga. Ulit-ulit mo, tanga talaga. Exemplified by George Garcia. Sabi nila yung 17 million, hindi voters yan. Ballots yan. Kundi ba gago talaga ang COMELEC? Ang botante ay equivalent to one ballot. So therefore, kung hindi voter, ballot pa rin, voter pa rin yan. So hindi totoo. Sabi na, the 17 million does not refer to voters. They refer to ballots. O di ka ba talaga gago, bobo, one voter is equal to one ballot. Therefore, pag sinabi mong hindi voter, hindi ballot. Pag sinabi mong voter, ballot yan. So 17 million ballots pa rin ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Because one voter is equivalent to one ballot. O, COMELEC, balik kayo doon sa kanyang explanation. Mali yung sinulat, o mali ang reporter, o mali ang sinabi ninyo. Anyways, ang 17 million, ang overvote mga kababayan, ganito yan sa senators, you are allowed to vote 12. Di ba? Alam natin yan. We are allowed to vote 12 ng mga senador. Kapag lumagpas ka sa 12, that becomes an overvote. Di ba? Overvote. Kaya over ang tawag kasi sumubra ka sa 12. So, malinaw to one ballot is allowed to have 12 shades for senators. Okay, one ballot, 12 shades for senators. Pag lumagpas ka ng 12, that becomes overvote. So kung naging 13, 14, 15, that becomes overvote. Malinaw na yan. Kapag 12, it follows hindi overvote. Di ba? Hindi overvote kasi 12 nga ang maximum. Ulit-ulitin ko talaga to para maintindihan ninyo. 12 ang maximum. Alam naman ninyo yan 12 ang maximum. So kapag 12 ang binoto mo, check ka dyan, correct ka dyan, tama ka dyan, hindi siya overvote. Kapag 13, overvote. Kapag 14, overvote. Kapag 15, overvote. It's only when it exceeds 12. Kapag lumagpas ng 12, that's the only time na nagiging overvote siya. If not 12, if 12 and below, hindi yan overvote, valid yan, dapat binilang yan. Okay. Ang sabi ni George Garcia, ang sabi ng COMELEC, yung 28,780 na overvote for senators ay overvote yan.
So kung 17,028,780, kumuha ka ng calculator mga kababayan, i-divide nyo yung 17,028,780 overvotes for senators divide by 12. Ang eksaktong numero na lalabas is 1,419,065 votes. So, ballots. So, ibig sabihin, hindi overvote yan because it is exactly divisible by 12. Kapag exactly divisible by 12, hindi siya lumagpas sa 12. Valid lahat ang boto na yan. O, yun yung tanong ko ngayon sa COMELEC. Sino mga binoto dyan? Bakit hindi binilang na makina yan? O, Abed George, sagutin mo? Sabi ninyo, 17,028,780 ang overvotes for senators. I-divide natin ng 12. Bakit exact 1,419,065? So kung exact siyang divisible by 12, ibig sabihin lahat ng boto dapat binilang kasi hindi siya overvote. Hindi siya overvote. Ang overvote are 13, 14, 15. So, kung ang numero ng total is divisible by 12 plus a fraction thereof, overvote yan. Overvote yan kasi lumagpas ng 12. Pero kung ang overvote total is exactly divisible by 12, hindi overvote yan. Ang tanong, sino mga binoto dyan na hindi ninyo binilang? Na pwedeng magbago yung resulta ng eleksyon. Technically and factually, mga kababayan, mali yung explanation ng COMELEC na yung 17,028,780 ay overvotes for senators. That's not overvote because it is exactly divisible by 12. Hindi siya lumagpas ng 12. Kapag lumagpas ang divisor ang dividend ng 12 and fraction thereof, alam natin na overvote yan kasi lumagpas 12 plus 0.123, 0.234, 0.567, lumagpas talaga yan. That's overvote, malinaw yan. Pero kung ang overvote number total is exactly divisible by 12, hindi yan overvote. Eksaktong 12 yan, dapat binilang yan ng makina. Ngayon, ang tanong, anong gagawin natin? Milyon-milyong boto yan. 17,028,780. And the COMELEC's explanation is technically and factually wrong. Mali yung explanation ng COMELEC. Ang sabi ng COMELEC, ang balota, lumagpas ang boto. Tapos binilang niya, ito yung binilang niyang mga boto na hindi binilang sa mga kandidato. Bakit nga exactly divisible by 12? Yun yung punto natin. Bakit siya exactly divisible by 12? Kung lumagpas, okay. Overvote yan, malinaw yan, walang question dyan. Pero kung exactly 12 and below, valid vote yan. Ngayon, hindi binilang ng makina ninyo, anong gagawin natin, George? Hindi nyo naman napatunayan ng tama na overvote talaga to. In fact, your explanation will tend to prove that these are valid votes. Bilangin natin to, buksan natin yung balota. Mag-manual recount tayo para makita natin, mahanap natin yung 17,028,780 votes. Alam nyo mga kababayan, I was in Davao the other day. Nag-post-election assessment kami. Ito yung pinakita ko sa kanila. Sabi ko, itong total na to, divisible by 12. Pero baka hindi kayo maniwala. So sabi ko, punta tayo sa COMELEC website. Tingnan natin yung resulta ng eleksyon. So pinakita ko yung resulta ng eleksyon. Kayo ang pumili ng region, ng province, ng city, ng barangay, ng presinto. 5 parameters yan. Kayo pumili ng 5 parameters, hindi ako. Sabi ko pa nga sa kanila, hindi ako kakain ng dinner kapag napatunayan kung mali ako. So, pumili kami. Yung unang napili, ang lumabas 96. 96 overvotes. 96 divided by 12 is 8. 96 divided by 12. Again, divisible by 12 equals 8. Walang fraction. So, pangalawa, hinahanap ko na naman sila ng presinto. Ang lumabas, 256 yata yun, 256. No, 252. 252 divided by 12 is 21. Exactly divisible by 12. Hindi overvote yan. Yun, I maintain my position na hindi overvote itong 17,028,780 because it is exactly divisible by 12. And 12 is the maximum number of votes allowed for senators. Kapag lumampas ang divisibility niya, ang dividend ng 12, that is overvote. Pero pag exactly 12 and below, hindi overvote yan.
So ngayon, COMELEC, come up with a better explanation. Sige, pagbigyan ko kayo. Come up with another explanation. Kasi dalawa lang naman ang kalalabasan nito eh. Either this is a gross programming error or daya. Oh, dalawa lang. Pumili kayo. George, pumili ka. Saan ka pipili? Sa programming error or daya? Pumili ka dyan. Pinapapili kita, George, kasi yung explanation mo is clearly one thing. Your explanation is technically and factually wrong. Mali yun. So, papipiliin natin ang COMELEC, mga kababayan, error o daya to. At anyway, kung error man o daya, buksan natin yung balota. Bilangin natin itong 17,028,780. At huwag niyong sabihin sa mga kababayan natin na wala kayong pera. Na wala kayong budget. Mga kababayan, huwag kayong maniwala dyan sa komisyon o eleksyon na wala silang pera. Tandaan ninyo, ha? Noong babaguhin yung konstitusyon natin, yung PI, hindi po tangina, yung People's Initiative. Yung People's Initiative nila, nag-insert ng 12 billion sa COMELEC. Nag-insert ng 12 billion pesos na budget sa COMELEC. Yung 12 billion, hindi nabalik sa National Treasury yan. Kasi, constitutional office to. So, kapag ang pera nalaan na sa kanila, as a constitutional office, hindi nila binabalik sa National Treasury. Nakapundo yan sa kanila as savings. Okay? Kung savings, meron kayong savings, yun ang gagamitin natin for manual recount, George. O mano-mano nating bilangin to, hanapin natin itong 17,028,780. Dahil sobrang laki nito, milyon-milyon to, na inamin mo naman na hindi binilang na makina para sa mga kandidato. On the supposition na overvote ito. Malinaw yan sa news, mga kababayan. Sinabi ni George, yung 17,028,780 hindi binilang yan sa mga kandidato ng mga makina. Hindi binigay yan sa mga kandidato. So, hindi ito nabilang. On the supposition that this is an overvote or overvote. Pero, yun ang sinabi ko, pag dinivide mo yung 12, exactly, perfect. Swak siya doon sa maximum 12 na allowable votes for senators. Walang overvote dyan. So, ngayon, bigyan natin ng pagkakataon muli ang COMELEC na paliwanag. O ano ba? Error o daya? Pumili kayo. O, kung error, maraming matatabahan, pati si George Garcia. Kung daya, mas lalo pa. You choose between the devil and the deep blue sea. Binibigyan namin kayo ng pagkakataon, George. Gamitin mo yung pagka-bright mo, pagka-election manipulator mo kung paano mo ilulusot to. Sige na. Hinahamon kita uli, George Garcia.